Sa ibang balita, nagbanta si Senador Antonio Trillanes IV na ipapa-impeach niya si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, kaugnay ito sa culpable violation umano ng konstitusyon, kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pero ang nakikitang problema raw rito ni Trillanes, kontrolado umano at maraming kaalyado ang Administrasyong Duterte sa Senado at sa Kamara. Pero tiwala si Trillanes na mag-iiba rin daw ang ihip ng hangin sa Kongreso kapag namulat na ang mata ng publiko. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang reaksyon ng Malacanang kaugnay sa pahayag na yan ni Trillanes. Tit na pinabulaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman nito sa kontrobersyal na Davao Death Squad o DDS. Sinabi ito ng Pangulo sa pahayag ni retired SPO3 Arthur Las Cañas na isa umano siya sa mga bumuo ng DDS noong siya'y alkalde pa lamang ng Davao City. Ayon sa Pangulo, hindi niya kailangan ang DDS dahil mayroon namang pambansang pulisya na nangangalaga ng kaayusan at katahimikan sa lungsod. Git pa nito na hindi pa siya mayor ay mayroon na umanong DDS noong panahon ng martial law na lumalaban anya sa mga Sparrow unit ng rebeldeng komunista. Kasunod nito, pinabulaanan rin ng Pangulo ang sinabi ni Las Cañas na binigyan siya ng pera pang dialysis dahil ang pagkakalam nito ay may programang Lingap sa Masa o Lingap sa Mahirap sa Davao na nagbibigay tulong pinansyal at medikal sa mahihirap na nangangailangan. You should ask June Ledesma. He's a journalist from Davao. He would give you the history of yung, well, ayaw ko yung to sound apologetic. You just ask him. He's a columnista sa Sunstar, Davao. He would be the right person because he was part of it actually. Sir, sabi ni Las Cañas na you were the one who created the DDS. I need not do that. Hindi na kailangan. I did not create an Air Force. I have an Air Force. I will not create a DDS. May police department ako. Sir, si Las Cañas ang sabi, nagbigay daw kayo dun sa para sa pang dialysis. Ay, kinitaas na. I don't know. But we have a lingap sa mahirap sa Davao. Hindi man nabanggit sa pagdinig ng Senado nitong Lunes, isiniwalat ni SPO3 Arturo Las Cañas sa isang panayam ang banta umanong pagpatay kay Senador Antonio Trillanes IV. Kwento ni Las Cañas, sinabi sa kanya ni SPO4 Sonny Buenaventura na galit daw ang nooy mayor at ngayoy Pangulong Duterte sa senador. Yan ay matapos ilabas ni Trillanes ang mga umano'y pekeng bank documents ng Pangulo. Pinag-isipan daw nila kung paano itutumba si Trillanes at mismong si Las Cañas umano ang nagbigay ng suhestyon kung paano papatayin ang senador. Sabi ko, idaan sa reckless imprudence. So, sabi niya, ano yun? Sabi ko, banggain ang sasakyan ni senador. Tapos yung driver, ang kaso noon is reckless imprudence to homicide lang. Hanap ka lang na magandang mag-operate dito kasi ito, gastos ito. Wala siyang imik, hindi naman sinabi na oo, hindi. Pero alam kong he take it seriously. Pero hindi ko alam kung sinabi niya ito kay Mayor Rodi. Pinasinungalingan ni Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang pahayag ni Las Cañas na gustong ipapatay ng Pangulo si Trillanes. Isang kahibangan daw ang sinabi ni Las Cañas. Napatunayan na raw ang pagiging sinungaling ni Las Cañas sa pagsalang nito sa pagdinig sa Senado. Kaugnay ng umanitang kasabuhay ni Senador Antonio Trillanes IV na isiniwalat ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, makakausap natin si Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali, Rafi. Opo, hindi ko po alam kung narinig nyo yung aming panayam kay Las Cañas, pero sinasabi niya po may banta sa buhay kay Senator Antonio Trillanes matapos yung pagsisiwalat nito ng kanyang bank records. Ang sinabi daw kasi sa kanya ni Benaventura, galit na galit sinooy bagong elect na Mayor Duterte. Ano pong reaksyon niyo rito? Pareho ng mga ibang kasinungalingan niya, gawa-gawa niya rin yun.
Puro siya palagi na lang may sinasabi, sabi ng ganito, sabi ng ganyan. Wala siyang personal knowledge. So, sa tingin ko, puro likha niya lang yun. Pareho ng journal na sinasabi niyang ginawa niya, na hindi naman niya ginawa. Pareho nung sabi David, sasabihin niya na pinatay sa harapan niya, pero sa press con, sinabi niya hindi. Sabihin niya noong 1988, meron ng mga DDS o patayan o task force. Eh yun pala, 1989 siya pumasok sa police force, so paano niya alam yun? Tapos sasabihin niya may spiritual renewal siya, and yet, meron na pala siyang spiritual renewal, pero bakit hindi niya sinabi yun sa Senate hearing noong October? Iba ang sinasabi niya. Baliktad nga eh. Kaya pati mga senador hindi naniniwala sa kanya. Incredible yung mga istorya niya. Opo, pero bilang abogado po, Attorney Panelo, paano po dapat tinitake itong ganitong mga testimonya na detalyado? Paano po dapat ito ina-appreciate? Wala ngang halaga yan dahil ang daming contradiction. Na binibigyan mo lang ng halaga yan kung yung mga sinasabi mo ay panipaniwala at hindi mo kinokontradict ang sarili mo dun sa mga sinasabi mo. Opo. Well, nabanggit din po ni Las Cañas sa aming panayam na wala raw siyang personal na sama na loob kay Pangulong Duterte. In fact, sabi niya, kung titigil lang yung patayan, mas maganda nga kung manatili sa pwesto itong si Pangulong Duterte dahil sa kanyang promise na pagbabago at yung paglaban sa korupsyon. Ano pong reaction niyo rito? Kasi ang sinasabi, isa sa mga motive niya ay para pabagsakin ang administrasyong Duterte, pero yan po ay kanyang pinabulaanan. Masama ang loob niya kasi marami siyang mga hiningi sa gobyerno na hindi siya napagbigyan. Gusto niya magtayo ng STL, hindi siya napagbigyan. Meron pa siyang 2 transaksyon sa gobyerno, 4 na beses. During the Senate hearing, lumabas yun at inamin niya. So natural lang na masama ang loob niya. Kaya ginagawa niya ngayon para balikan ng presidente. Pero doon po sa Senate inquiry na yun, nabanggit po niya na hindi raw siya yung principal doon, isinama lamang daw siya doon sa 4 na pagkakataon na merong mga business transaction na gustong pasukin yung kanyang mga kasama. Ito ba ay panipaniwala? Na hindi siya principal. Kasi siya nga siya nga mismo ang kumakausap, paano siya hindi naging principal. Kasama siya. So talagang palagay niyo po, siya mismo yung gustong pumasok dito at hindi lang siya, ang binabanggit niya, ginagamit lamang daw siya. Pareho rin ang mga kasinungalingan niya, hindi nagsisinungaling din siya. So, kung binabanggit po ninyo na hindi totoo itong mga sinasabi ni Las Cañas, so ergo hindi siya pwedeng kasuhan dahil puro imbento lamang itong kanyang mga inamin na mga pagpatay. Ganun ho ba yung magiging kalalabasan ito? Bakit naman hindi siya pwedeng kasuhan? Hindi perjured witness siya, di pwede siyang kasuhan ng perjury. Dahil sa pagsisinungaling po niya sa Senado? Yes. Pero yung mga inamin po niya mga pagpatay, pwede ho ba siyang singilin dito? Dahil siya mismo nagsabing may mga pinatay siya, may mga pangalan at detalye siyang sinabi. May mga pangalan, wala naman siyang pangalan na mismong sinabi niya na pinatay ko ito si ganito. Wala tayong prueba kung totoo pinatay. Di ba meron tayong kabalitaan kay Senator Lacson na may pinatay doon na anong tawag doon? Ballroom... Dance instructor po. Yung pala, buhay pa. Medyo malabo yan, kahit pa inawi mo pinatay mo sa ganito, kung wala namang prueba na meron kang pinatay, ba't ka naman, ma-prosecute? So sa palagay po ninyo, hindi na kailangan pang ungkatin itong mga kanyang mga isiniwalat at hindi na kailangan pang imbestigahan ito dahil binabanggit nyo nga, wala naman siyang pruweba rito? Hindi ba? Alam mo, ang problema kasi binibigyan niya ng halaga yung mga sinasabi niya sa atin sa media. Kaya lumalawak lang yung But if you will ask me, hindi na dapat na patulan niya. Pero siguro sir, you have to understand na ito'y balita dahil ang involved dito ay ang Pangulo ngayon ng Pilipinas at lahat ng nauugnay sa Pangulo. Malaking balita ho yan, hindi ba attorney? Kaya dapat din namin ilabas itong mga ganitong mga pagsisiwala. At bagamat sinasabi nyo nga, hindi ka panipaniwala. Yeah. Sa pagbabalita, dapat inilalabas din yung kanyang mga contradiction. Pero kung ilalabas niya lang yung kanyang payag at hindi inilalabas yung mga contradiction niya, as pointed out
by members of the Senate, then may problema tayo. Opo. Well, in fact, nasa Davao po yung team namin ngayon at iniisa-isa yung kanyang mga sinasabi at may mga lumalabas nga na contradiction dun sa kanyang mga binabanggit. Pero ang sinasabi nga, panghuli na lamang po, mag-o-open daw ulit yung Commission on Human Rights ng kanilang investigasyon dahil sa mga isiniwalat nitong si Las Cañas. No, yung Commission on Human Rights na yan, mataas panahon pa ni Rosales yan, ni De Lima, takot-takot na investigasyon. Wala naman silang pinapile, puro lang sila issue ng statement. Nusgahan nila si Presidente Duterte Romero pa. Pero wala rin. Pareho rin nung commission dyan sa United Nations, they're all saying the same things. All baseless accusations. Paninira lang talaga si Presidente Duterte. So palagay niyo, wala talagang kalalabasan na itong kanyang mga naging testimonya? Wala yan. Hindi naman pinapansin sa Senado. Hindi ba? Ayaw na ni Senator Lacson na ituloy. Hininto niya na. Okay. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat, Rafi. Thank Si you. Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo.